Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating Bagyong Tino na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 4 ng umaga, latest location natin para kay Severe Tropical Storm Tino ay nasa layong 430 kilometers silangan ng Giwan sa may Eastern Samar. Lumakas pa ito at may taglay na lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 110 km per hour, pagbugso na umaabot ng 135 km per hour. Patuloy yung paggalaw nito, generally west-southwestward sa bilis na 30 km per hour. And for today, makikita natin sa ating latest satellite images na as early as now ay umaabot na yung mga kaulapan na associated dito sa rain bands ni Bagyong Tino. So later in the day, asahan natin yung magiging masunuit yung ating panahon sa eastern sections ng Visayas at sa Mindanao, as well as some portions of Bicol region. Samantala dito naman sa Northern Luzon, dahil sa epekto ng amihan at ng shoreline, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan. Meanwhile, for Metro Manila at malaking bahagi pa or sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ngayong umaga hanggang sa tanghali ay generally fair weather ang ating inaasahan, partly cloudy to cloudy skies. May chance pa rin ng mga rain showers or thunderstorms. At sa kasalukuyan, wala tayong inaasang direktang epekto ni Bagyong Tino for Metro Manila and most of Luzon, pero possible as early as mamayang gabi onwards, makakaranas tayo ng mga kaulapan at pag-ulan over these areas. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Tino as of 5 a.m. today. So inasahan natin na within the next 24 hours magpapatuloy yung generally westward na paggalaw nito. Pero makikita natin sa track forecast na ito for the next 12 hours ay generally west-southwestward yung paggalaw ng bagyo, and beyond that magiging generally westward yung paggalaw nito. At possible initial landfall or yung mga unang area sa posibleng tamaan directly ng sentro ng Bagyong Tino ay dito sa area ng Eastern Samar, Leyte or Dinagat Islands, possible mamayang hating gabi or bukas ng madaling araw. So after its initial landfall over any of these areas, magpapatuloy yung generally westward or west-northwestward na paggalaw nito. Itratraverse nito or babaybay ng malaking bahagi ng Visayas patungo dito sa northern Palawan area. So kailangan nating bigyang pansin rin yung intensity forecast natin. So within the next 24 hours, as early as within the next 12 hours, makikita natin na magpapatuloy yung intensification ni Bagyong Tino. So possible typhoon category na ito within the next 12 hours. At magpapatuloy yung paggalaw nito papalapit sa Eastern Visayas, Caraga area, magpapatuloy yung intensification nito. Highly likely yung tinatawag nating rapid intensification dahil yung karagatan na kung saan papunta yung sentro ni Bagyong Tino ay mataas yung ating sea surface temperature. So, kumbaga mainit yung karagatan natin at favorable ito for further intensification. So, prior to landfall over Eastern Samar, Leyte, or Dinagat Islands, magpapatuloy yung paglakas ni Bagyong Tino at hindi natin inaalis yung possible further intensification into a super typhoon category. So kailangan rin natin bigyan din yung tinatawag nating forecast confidence cone. So hindi natin inaalis yung posibilidad ng further northward or southward shift itong si Bagyong Tino. So anywhere within this forecast confidence cone, makikita natin dito sa ating track forecast, posibleng mag-shift yung track ng Bagyong Tino. So pwedeng mag-shift siya further northward or further southward. At makikita natin dito sa ating confidence cone na ito, sa kalaw nito or sakop yung malaking bahagi ng Visayas, portions ng Mimaropa as well as itong northern portions ng Mindanao. Kailangan rin natin bigyang pansin or bigyang diin na hindi kailangan dumaan yung sentro ng bagyo sa ating lugar para maranasan yung epekto nito. Hindi lamang isang point o isang punto yung bagyo, kundi isa itong malawak na system na gumagalaw. So in the coming days, in general, dapat buong Visayas as well as portions of Mimaropa, portions of Bicol region as well as itong northern portion ng Mindanao, maghanda po tayo sa mga hazard sa dulot ng papalapit na Bagyong Tino. At dito rin sa ating latest track forecast, makikita natin itong bilog na shaded ng yellow as well as itong shaded ng red. Ito yung mga areas na ito yung area na kung saan mararanasan na natin yung mga malalakas na hangin na dulot ng bagyo. So kung iti-take into account natin yung generally westward na paggalaw nito in the coming hours, within the next 24 hours makakaranas tayo or makakagip na itong